Rafaela's point of view. Nag-iwas ako ng tingin na tumungo. Ang kakaibang bilis ng tibok ng puso ko ang siyang nagpapatunay na bawat salita ni Manang Olga ay tumatagos sa pagkatao ko. Magsimula ulit? Kalimutan ang dating Eudora? Pwede ba yun? Pwede bang si Rafaela na lang ako at hihiramin ko lang ang pangalan ni Eudora? Hindi ko kailangan maging siya. Hindi ko kailangan kopyahin ang lahat sa kanya. Sapat na yung kilala nila ako sa ibang pangalan. Pangalan lang ang hihiramin ko. Maiwan na muna kita. Ani Manang Olga at ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako pabalik at tumango. Naglakad siya palayo kaya muli akong naiwang mag-isa habang pinapakiramdaman ang ihip ng hangin. Humugot ako ng malalim na hininga at pilit kinalma ang sarili. Ayaw kong sumunod kay Manang Olga sa loob na ganito ang nararamdaman ko. Kaya naman, hinayaan kong lumipas ng ilan pang minuto habang nililibang ang sarili at inuubos ang watermelon shake. Nang maramdaman kong kaya ko na ulit humarap sa mga tao, saka lamang ako nagpasyang bumalik sa mansyon. Naroon sa kusina si Saling at Nay Conchita. Ngumiti ako sa kanila at ganoon din ang ginawa nila. Lumapit ako sa sink at hinugasan ng baso. Ibinalik ko iyon sa tamang lagayan at saka humarap sa kanila para makipag-usap. Pumasok ang driver na may dalang gitara at humingi ng inumin. Agad naman na gumalaw si Saling at binigyan ng driver. Naririnig ko kanina nagpapaturo ka kay Jerome na maggitara. Carlo, may nililigawan ka na ba? Ani Nay Conchita at tiningnan na makahulugan si Carlo pagkatapos ay kay Saling. Napansin ko iyon kaya agad na umangat ang sulok ng labi ko. Pinansin ko rin ang naging reaksyon ni Saling. Gayon na lamang ang pamumula ng kanyang pisngi at tenga. Morena naman si Saling pero halata pa rin ang pamumula niya. Nay Conchita naman. Ani Carlo na tumawa pa. Ano namang masama kung manliligaw ka, Carlo? Basta ba mabuti lang ang hangarin mo dun sa babae? Pangaasar ko sa kanila. Tiningnan ako ni Saling at agad din siyang nag-iwas nang magtama ang aming tingin. Nagpapaturo lang po kay Jero magitara. Depensa niya naman na tinawan lang namin ni Nay Conchita. Naiiling na naglakad paalis si Carlo kaya naiwan ulit kaming tatlo sa kusina. Oh, bakit namumula ka riyan, Saling? Wala, Nay Conchita. Mainit. Agap naman ni Saling sa kapinaypayan ang sarili. Kinagat ko ang ibabang labi para pigilan ang sarili na matawa. Nako, ikaw Saling! Muling pangaasar ng ginang. Namumula ka talaga. Segunda ko pa. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Aniya at tumalikod para magpunas. Napailing na lamang ako at pagkaraan ay nagpaalam sa kanila. Nang mapadaan ako sa salas ay kusang tumigil ang mga paa ko nang marinig ang pagkaskas ng gitara sa labas. Tipid ng ngiti ang namutawi sa aking labi. Mukhang porsigido nga si Carlo na matuto sa gitara. Tumuloy ako sa kwarto at lumapit sa mga libro. Ganito minsan ang ginagawa ko. Magbabasa ng mga libro hanggang sa lumipas ang oras. Kapag wala na akong ibang gagawin, ay palagi lang akong nasa kwarto at nakasubsob sa pagbabasa ng mga libro. Nangangalahati na ang pahina ng libro nang humikab ako at makaramdam ng antok. Mula sa pagkakaupo sa sahig, ay tumuloy ako sa malaking kama at nahiga. Saglit kong ipinikit ang mga mata hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Nagising lamang ako nang makarinig ng hagik-hikan at bulungan. Nagmulat ako ng mga mata at hinanap kung saan nanggaling ang ingay na yon. I saw Summer and Rain playing just beside me. Dala nila ang kanilang mga laruan at manika. Nang malingunan ako ni Summer at makitang gising na ako, ay agad siyang umiti at lumapit sa akin. Mami! Masaya niyang bati. Hey baby! Hindi ko na nagawang makabangon dahil humiga na rin siya sa tabi ko at ginawang unan ang braso ko habang mahigpit na iniyakap sa akin ang isang kamay. Ipinatong niya pa ang isang paa sa binti ko dahilan para mapatawa ko. Kanina pa kayo? Marahan kong tanong. Tiningnan ko si Rain at naroon pa rin siya sa kanyang pwesto habang nakatingin sa amin. Yes, Mami. You look so tired kaya hindi ka na po namin ginising. Masiglang sagot ni Summer. Hindi pa kayo kumakain? Siguro ay hindi na nakatiis si Rain kaya't lumapit na rin siya at nahiga sa kaliwa ko at ginaya si Summer. Bali nasa pagitan nila akong dalawa at niyayakap nila. We already ate our lunch, Mami. Sagot naman ni Rain. Tumango naman ako. How's school? Oh, school's fun again. Kagaya ng laging nangyayari, si Summer ang nagkukwento habang sumasang-ayon lang si Rain sa bawat sinasabi ng kambal. Madalas lang magsalita si Rain, samantalang si Summer ay hindi nauubusan ng sasabihin. Iyon ang gusto ko sa kanila.
Sa kabila ng pagiging kambal nila, ay makikilala mo agad kung sino ang sino. Ilang saglit lang at tumayo kaming tatlo para tulungan nila akong ayusin ang kama. Kailangan ko munang kumain bago sila patulugin at mamayang hapon naman ako sa kanila makikipaglaro. Wala silang reklamo sa mga sinasabi ko. Tipong nasanay na silang sundin ng mga utos ni Eudora, kaya nang matapos kami mag-ayos ng kama, ay inihatid ko sila sa kanilang kwarto at pinaglaro saglit habang bumaba naman ako para kumain ng tanghalian. Nang matapos ako ay si Saling na ang nagboluntaryong maghugas para patulugin ko ang mga bata. Nang bumalik ako sa taas, ay naabutan ko sila nagliligpit ng mga laruan. Marahil ay nakaramdam na babalik na ako. Simula nang hayaan na ako ni Clint na makalapit sa mga bata, ay palagi na akong pumupunta sa kanilang kwarto tuwing matutulog na sila at kinakantahan sila hanggang sa makatulog na nga. Umaalis lamang ako kapag alam kong mahimbing na ang tulog nila. "Mami!" Ani Summer na nakahiga at katabi si Rain. "Bati na kayo ni Daddy?" Inosente niyang tanong. Tiningnan ko siya at saglit na napatawa. Ngunit hindi ko na nagawang sagutin ang tanong niya. Tumangulang ako at hindi na nagsalita ng kahit na ano. I started singing lullabies for them to fall asleep. Hindi mahirap patulugin ng kambal. Marahil nasanay na sila. Kaya ilang minuto lang ang lumipas ay nakatulog na nga sila. Yumuko ako para halikan ang kanilang mga noo bago lumabas ng silid. Natigilan ako nang makita si Clint na naglalakad sa pasilyo habang may kausap sa cellphone. Tinapunan niya ako ng tingin at saglit pa yung nagtagal bago tumuloy sa kanyang kwarto. Sinundan ko naman ang tingin ng pagpasok niya sa silid. He's really a busy man. Kahit sa bahay nagtatrabaho siya. Sa ikatlong palapag noong naglilinis ako'y nakita ko ang opisina niya katabi ng music room at gym. Kaya kapag umuuwi siya ng bahay at hindi siya makita, alam kong naroon siya sa kanyang opisina at nagtatrabaho. Nang mawala siya sa paningin ko, ay tumuloy ako sa kusina at tinignan kung ano ang maitutulong ko. Naisip ko rin hindi bababa sa 10 ang kasambahay rito sa mansyon. Merong 2 driver, si Carlo at si Jero. May iilan pang mga bodyguard si Clint na minsan ay nakikita ko rito sa mansyon. Sa dami ng mga tauhan niya, iniisip ko kung gaano kalaki ang pinapasweldo niya. Narinig ko rin minsan kay Saling na pagawa ng alak galing sa ubas ang trabaho ni Clint. Masyadong malaki ang kumpanyang hinahawakan ng lalaki, kaya paminsan-minsan nagpupunta siya ng Maynila at nagtatagal doon ng ilang buwan bago bumalik dito. Ngayon lamang daw nagtagal ang lalaki sa mansyon. Siguro ay binabantayan ako at baka takasan ko siya. "Natanong niyo na ba si Senyorito kung kumain na siya?" Rinig kong tanong ni Manang Olga bago pa man ako tuluyang makarating sa kusina. Hindi ko narinig ang pagsagot ng kung sino man sa mga katulong. Napatingin sa akin si Manang Olga nang makita niya ako pagkapasok ng kusina. "Wag na, si Eudora na lang ang magtatanong kay Senyorito." Agap ni Manang Olga. Naguluhan naman ako kaya pinakatitigan ko ang ginang. "Maaari mo bang akyatin sa kwarto si Senyorito at tanungin kung kumain na siya? Kadarating niya lang Eudora at alam kong aalis din yan pagkaraan. Mas mabuting magmerienda na muna siya bago umalis na magkaroon ng laman ng kanyang tiyan." Ani Manang Olga. Tumikim ako dahil parang may bumara sa lalamunan ko. "Alam mo naman si Senyorito, kapag masyadong abala sa trabaho, ay nakakalimutan na minsan na kumain. Kaya mas mabuti nang akyatin mo at tanungin kung nagugutom ba siya nang ipaghanda natin ng merienda." Dagdag nito, humiti ako ng pilit at tumango. Hindi na ako nagsalita dahil alam kong kapag si Manang Olga ang nag-utos, ay kailangan talaga na sundin. Lalo pa siya ang mayordoman ng bahay. Dali-dali akong bumalik sa ikalawang palapag papunta sa kwarto ni Clint. Hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako. Ito ang unang beses nakakatok ako sa silid niya. Nang matapat ako sa kanyang pinto, itinaas ko ang nakakuyom na kamay at umambang kakatok nang bumukas iyon bigla at bumungad si Clint. Nabigla naman ako kaya wala sa sariling na ibaba ko ang kamay at tiningnan siya. Nakasuot pa rin siya ng puting long sleeve na maayos na nakatupi hanggang sa kanyang siko. At itim na slacks na pinaresa ng itim na mamahaling sapatos. Para tuloy siyang isang modelo sa isang magazine na noon ay nakita ko. Nagsalubong ang kanyang kilay nang makita ako. Marahil ay nagtataka kung ano ang ginagawa ko rito sa tapat ng kanyang kwarto. "Tatanungin lang sana kita kung kumain ka na." Malumanay kong saad. Pilit nilalabanan ang kabang nararamdaman. Tumiim ang kanyang titig. Mariin na nakatikom ang kanyang bibig. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga. Para bang sinusupil niya ang nagbabadyang ngiti sa kanyang labi. "May pupuntahan ako." Tipid niyang sagot. Umawang ang bibig ko para magsalita pero walang lumabas doon. Hindi ko alam ang sasabihin.
Baka hindi pa siya kumakain. I need to go back. May kinuha lang ako. Dagdag niya. Umatras naman ako para makadaan siya at tumango. Mukhang abala nga siya, kaya hindi dapat na istorbohin. Lumabas siya ng silid at isinara ang pinto sa kanyang likod. Tiningnan niya ako na para bang hinihintay niyang may sabihin ako. Kailan ka uuwi? Kusa iyong lumabas sa bibig ko. Hindi ko man lang namalayan ang kapangahasan na magtanong sa kanya. Nakagat ko ang ibabang labi at mas lalo pang lumakas ang tibok ng puso ko. Kung kanina ay sinusupil niya ang nagbabadyang ngiti, ngayon ay tuluyang umangat ang sulok ng kanyang labi, ngunit saglit lang iyon. Saglit din iyong sinipa ang puso ko palabas. Magagabihan ako. Hindi pa ako sigurado kung anong oras ako makakauwi. Just take care of Summer and Rain. Kalmante niyang sabi. Humakbang siya ng isang beses at agad niyang sinakop ang distansya sa aming dalawa. Naging mabilis ang lahat. Nang lumapat ang kanyang labi sa gilid ng aking noo, ay tuluyan ang nagwala ang puso ko sa loob. Para akong tumakbo ng kilo-kilometro sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. I need to go. He whispered before leaving me. Tinanaw ko ang pag-alis niya habang nararamdaman pa rin ang pagtibok ng sobrang bilis ng puso ko. Kumurap-kurap ako at wala sa sariling itinapat ang kanan na kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib ko. Kumalma ka. Bulong ko. Kaso hindi. Ayaw nitong makinig. Dahil sa mga ginawa ni Clint, parang gustong sumabog ng dibdib ko sa pinaghalo-halong emosyon. Diyos ko, anong nangyayari sa puso ko? May sakit na ba ako? Maaga akong nagising para ipaghanda ng almusalang kambal. Katulad ng mga nagdaang araw, payak at payapa ang lahat. Nasasanay na rin ako sa lahat. Paunti-unti ay natututo akong makibagay sa lahat ng tao rito, including Clint. Mas madalas na kami ngayon mag-usap. Kahit paminsan kinakabahan ako kapag malapit siya. Madalas ay nagtatanong siya tungkol sa kanyang mga anak. At kung minsan, nagtatanong kung kamusta raw ang araw ko. Kapag tinatanong niya ang araw ko, pakiramdam ko kahit papaano, sinusubukan na niyang pakawalan ako sa hawla. Noong una ko rito, alam ko sa sarili ko na kahit gaano pa kalaki ang mansyon, kahit gaano pa karangya ang lahat ng bagay dito, at kahit anong ganda ng paligid para pa rin ako nakakulong, hindi pa rin malaya. Nitong mga nagdaang araw lang naging maayos kahit papaano ang lahat. Para naging bahay na ang tingin ko sa dating tinuturing kong hawla. 4:00 pa lang ng umaga, kaya alam kong mamaya pa si Saling pupunta sa kusina. Sa katunayan, mas nauuna pa akong magising sa kanya. Mas gusto ko rin naman iyon. Kahit papaano ay nakakapag-isa ako sa pagluluto at nagagawa ng malaya ang gusto ko. Nasa pasilyo pa lang ako patungo sa hagdan nang masulyapan ko ang kwarto ni Clint. Bahagya iyong nakabukas. Gising na rin kaya siya? Ang aga naman yata. Pinagkibit ko iyon ng balikat at tumulak na pababa at tumuloy sa kusina. Binuksan ko ang mga nakapatay na ilaw at nagsuot ng apron. Plano kong magluto ng pancake ulit. Pinagluto ko na sila Summer noon ng pancake at nagustuhan naman nila. Kompleto naman ang mga sangkap at hindi na uubusan ng stock ang cabinet at refrigerator dito. At isa yon sa pinakagusto ko. Pakiwari ko nga lahat na yata ng kailangan sa kusina, nabili na ni Clint. Sa bagay, sa yaman niyang yan, lahat na niya mabibili. Tiningala ko ang cabinet sa taas at binuksan iyon. I stand 5'5" in height. Sa isip ko matangkad na ako sa lagay na to. Pero ngayon na kailangan kong abutin ang harina na nasa loob ng cabinet, ay parang hindi sapat ang tangkad ko. Ininat ko pa ang sarili kong katawan pero hindi ko pa rin kaya. Let me. Ang baritonong boses na iyon ang siyang nagpatigil sa akin at agad na umayos ng tayo. Bago siya hinarap, pero nakalapit na siya ng tuluyan at walang kahirap-hirap na nakuha ang gusto kong kunin. Matangkad siya, hanggang leeg nga lang yata ako sa kanya. At batid kong kahit magsuot ako ng heels, hindi kami magpapantay. Hindi na ako nag-angat ng tingin, pero inilahad niya iyon. Maingat ko iyong inabot at bumulong ng salamat. Gising na nga siya. Akala ko ay aalis siya, pero naupo lang siya sa high chair ng island counter, kaya tiningnan ko siya. Magulo na bahagya ang kanyang buhok. He's wearing a black short and a plain white t-shirt at ngayon ko lang napansin na nakasuot pala siya ng salamin. Good heaven, hindi ko alam na ganito ang hitsura niya sa tuwing umaga. Napaiwas naman ako ng tingin dahil nakaramdam ako ng hiya. Wearing his eyeglasses and messy hair makes him look more matured and enigmatic. Samantalang ako, nararamdaman kong buhagag pa ng bahagya ang nakalugay kong buhok. Naghilamos naman ako bago bumaba pero mukhang hindi pa rin iyon sapat para magmukhang tao ako ngayon. Matinding katahimikan ang namayani sa amin pero alam kong sinusundan niya ako ng tingin. Kailan ba ako masasanay sa mga titig niya?
Kahit pa nakatalikod na ako sa kanya, kinakabahan pa rin ako. Iyon na yata ang bagay na hindi ko maiiwasan kapag nariyan siya. Nang maayos ko ang lahat ng gagamitin at ang mga sangkap, humarap ako sa kanya. Mukhang wala talaga siyang balak na umalis. Ang aga mo magising. Tipid ng ngiti ang ginawad ko. Hindi naman nakakunot ang kanyang noo, pero bahagyang magkasalubong ang kanyang kilay at kahit pa nakasuot siya ng salamin, nakikita ko pa rin ang blanko niyang mga mata. Hindi siya agad sumagot. Ipinilig niya ang ulo sa isang bahagi na animo nahihirapan siyang sagutin iyon. I reviewed something. Pagkaraan ay sagot niya. Siguro ay tungkol sa trabaho. Tumango naman ako at pilit na pinapaalis ang kaba na dapat ay hindi ko nadarama dahil hindi naman siya gaanong kalapit. Gusto mong ipagtimpla kita ng kape? Ito ang unang beses na nakasama ko siya sa kusina ng ganito kaaga. Umayo siya ng upo at tiningnan ako ng mabuti bago pigilang ngiting tumango ng isang beses. Tumalikod ako para igawa nga siya ng kape bago pa man ako magsimulang magluto. It feels weird dahil nang lalagyan ko na ng krema ang kape, parang may bumulong sa akin na wala sa mukha ni Clint ang pagiging mahilig sa matamis. Kaya konti lang ang inilagay ko bago tumango sa kanya. At inilapag ang tasa sa tapat niya. Iniwan ko siya at binalikan ang dapat gawin. Nagsimula ako habang nariyan pa rin siya. Wala siyang imik pero naririnig ko ang maingat niyang pagsimsim sa kanyang tasa ng kape. I didn't know that my wife could make a coffee like this. It tastes good. Basag niya sa katahimikan. Saglit akong natigilan nang marinig iyon. His voice was mix of amusement and a soft groan of confusion. Hindi ko tuloy alam kung dapat ba akong matuwa dahil nagustuhan niya iyon o dapat nakabahan dahil mukhang unang beses niyang makatikim ng kape na gawa ko. Hindi ba siya ginagawa ng kape noon ni Eudora? Kinagat ko ang ibabang labi at piniling hindi na lamang siya kibuin. Itinutok ko ang atensyon sa ginagawa hanggang sa marinig ko ang langit-ngit ng kanyang upuan at yabag ng kanyang mga paa. Nasulyapan ko ang paglapit niya sa sink at ang paghugas na ginamit na tasa. Kumunot ang noo ko nang makita iyon. Dapat hindi na niya ginawa at hinintay na lamang ako. Ako na, Clint. Sinubukan ko siyang pigilan pero umiling lamang siya. Ako na. May pinalidad niyang sabi, kaya tumango na lamang ako at hinayaan siya. Akala ko ay babalik siya sa kinauupuan niya pagkatapos. Pero lumapit siya sa akin at mula sa likod ko ay sinilip niya ang ginagawa kong pagbati ng mga itlog kung nasaan na ang harina. Umariba na naman ang bilis ng puso ko dahil sa kaba, dahil na rin sa malapit siya. Nanatili siya roon habang tinitingnan ang ginagawa ko at kalaunan tumabi sa akin at pinakialaman ang margarine at white sugar na nasa gilid. Sinusuri niya iyon habang mayat maya ang pagsulyap sa ginagawa ko. How's your sleep? Kaswal niyang tanong. And there, as usual, sumipa na naman ang puso ko dahil sa simple niyang tanong. Tiningnan ko siya at mas lalo pang bumilis ang pagpintig ng puso ko nang makitang hinihintay niya lang na mag-angat ako ng tingin sa kanya. Tipid akong umiti, kagaya ng lagi kong ginagawa bago sagutin ang tanong niya. Maayos naman. Matipid kong sagot. Tumango siya habang nakatitig pa rin sa akin. Muli na naman akong nag-iwas ng tingin at akmang aabutin ang white sugar nang siya na mismo ang mag-abot noon. Good, he said. Wala ka bang gagawin ngayong umaga? Pagkaraan ay tanong niya. Nanatili ang tingin ko sa ginagawa ko. Depende, may iuutos ka ba? Natahimik siya. Sinulyapan ko siyang muli at ganoon pa rin. Mataman pa rin siyang nakatingin sa akin. Katulad kanina, nang makita niyang aabutin ko ang margarine, ay siya na mismo ang nag-abot. Wala. Aniya, pinaghalo-halo ko iyon at nilagyan ng kaunting tubig para maging malapot. Nang maayos na ang lahat, ay iniwan ko siya para ayusin ang stove at ang mga gagamitin. Wala pa rin siyang imik habang sinusundan ako ng tingin. Hindi ko na lamang pinansin ang presensya niya. Bahay niya ito. Wala akong karapatan paalisin siya rito sa kusina kung gusto niyang manatili. Wala pa rin si Saling. Nang makapagluto ako ng isa ay maagap ko iyong inilagay sa isang babasaging plato. Isa-isa lang at hinihintay ko kung kailan maluluto habang patuloy na hinahalo ang mga sangkap para matunaw ang asukal at harina. Kasama na ang margarine. Sinundan ko ng tingin si Clint nang kumuha siya ng syrup sa isang lagayan at tinidor at pang-slice. Lumapit siya sa plato na mayroong pancake at nilagyan iyon ng syrup sa ibabaw bago tusukin at kumuha ng maliit na parte. Isinubo niya iyon at nagsalubong ang kilay ng tuluyang malasahan. Bakit? Taka kong tanong na makita ang kanyang reaksyon. Hindi siya nagsalita. Kumuha pa siya ulit at kinain bago bumaling sa akin. It tastes good.
Aniya na may sinusupil ng ngiti. Pagka akong natawa sa sinabi niya, kaya tiningnan niya ako na nakakunot ang noo. Parang unang beses mo naman makakain ng ganyan. It isn't my first time. Sagot niya kaya napailing ako at ibinalik ang atensyon sa ginagawa. But it is my first time to eat pancake which my wife cook. Natigilan ako. Siyempre unang beses yan kasi hindi naman marunong magluto si Eudora. Iyong asawa mo. Sinulyapan ko siya at hindi na lamang umimik. Siguro nga ay hindi niya napapansin ang pagkakaiba namin ni Eudora o nabubulagan lang siya dahil kamukhang kamukha ko ang asawa niya. At iniisip niya nagbabago ang tao kaya ganito na ngayon ang dating Eudora na asawa niya. Hindi ko na rin alam kung paano kumilos at mag-isip si Eudora kaya pinapakita ko ngayon kung sino ako kahit pa si Eudora ang nakikita niya sa akin. Minsan naiisip ko kung sasabihin ko ba sa kanya ngayon na ako si Rafaela, maniniwala na kaya siya? O katulad ng unang araw ko rito, paparatangan niya lang ako. Ipagpipilitan niya pa rin ba na sinungaling ako dahil ako talaga si Eudora? Si Eudora na asawa niya at niloko siya? May kumirot sa puso ko kaya muli na naman akong tumingin sa kanya at nakitang malapit na niyang maubos yung pancake. Hindi na siya sa akin nakatingin dahil nawiwili na siya doon sa pagkain. Umiling ako at kumuha ng panibagong plato at doon inilagay ang mga pancake na naluto na. Mga yabag ng paa ang nagpaangat ng tingin ko at nakita si Saling kasamang isa pang katulong na hindi ko kilala. Nang makita nila kami, may pag-aalangan sa kanila kung lalapit ba o aalis. Kumunot ang noo ko at nilingon si Clint na ngayon ay parang hindi nakakaramdam dahil kumuha na naman ng isa at inilagay iyon sa unang plato na nilagyan ko kanina. Kinalat niya ang syrup sa ibabaw ng pancake at kumain. Let her cook alone. Nilingon niya ang mga kasambahay. Sige po, senyorito. Nag-aalinlangan na tugon ng mga kasambahay. Masunurin nga yata sila Saling dahil tumangulang sila at agad na umalis. Hindi ko alam kung saan sila magpupunta. Sira ba siya? Hindi naman sa nagrereklamo ko na pinagluluto niya ako mag-isa. Pero kahit papaano, gusto ko rin naman na humingi ng tulong kay Saling para mapadali ang gawain. Mamaya lang, magigising na sila Summer at Rain. What? Aniya na makitang nakatingin ako sa kanya. Tiningnan ko ng mabuti ang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi ko mabasa. Hindi naman siya galit o ano. Siguro naman hindi niya pinaalis sila Saling para makita kung mag-isang naghihirap na magluto. Wala. Mababang sagot ko. Nag-iwas din ako ng tingin at mas pinag-igihan ng pagluluto habang naroon pa rin siya at kumakain ng luto ko. I can help you if you need help. Tiningnan ko ulit siya. Tingin na nanuri at umiling. You can ask for my assistance. Kaya ko na. Tanggi ko. Medyo kinakabahan sa alok niyang tulong. Ito hindi ba ang gusto niya? Yung mag-isa ako magluluto? Hindi naman yun mahirap dahil sanay na rin naman ako. Naisip ko na lang na mapapadali kung narito sila Saling at kahit papaano ay may tutulong sa akin. I smiled when I'm finally done. Tiningnan ko ng mabuti ang pinagpatong-patong na pancake at nakaramdam ng satisfaction. Naroon pa rin si Clint at umiinom ng orange juice. Kailangan ko na maglinis ng kalat. Sabado naman ngayon kaya walang pasok sila Summer at Rain. Kapag magutom sila, ipagluluto ko na lang sila ulit ng pagkain. Papasok ka ba ngayon? May gusto ka pa bang kainin? May ipapaluto ka? Baling ko sa kanya. Sa umaga umaalis siya at nagtatrabaho. Kaya kailangan mas maayos na pagkain ang kainin niya, hindi yung pancake lang. Umiling siya at natawa. I was stunned. Nang makitang tumatawa siya ay mas lalong naghurumintado ang puso ko. Hindi ko mapigilang hindi siya pagtaasan ng kilay. Anong nakakatawa? Nang tumigil siya sa pagtawa ay umayo siya ng tayo at 2 hakbang lang ay nakalapit na siya sa akin at nabigla pa ako nang humiti siya. Bakit? Kabado kong tanong. I really hate it when he's near. Oo nga at hindi na ako masyadong natatakot. Pero iba pa rin kapag ganito siya kalapit. Para akong kinakapos ng hininga. I waited for you to burn my kitchen, but you didn't. I saw how you gracefully move while you're cooking. And shit. He groaned like it's hard for him to continue. You look sexy. Your coffee tastes good too. Humakbang siya palapit palalo at mukhang nag-ugat na yata ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Kaya hindi na ako nakalayo sa kanya. His firm hand sneaked around my waist and pulled me close to him. Nangaasar ang tingin niya. Marahil dahil nakita niyang wala man lang akong magawa para pigilan siya. I should push him, but I couldn't. Heto na naman siya. Well, can I have my good morning kiss now, huh? Nakangisi niyang tanong. For some reason my mind shouted no, but I couldn't utter a word. He kissed me before. He already did.
He isn't my first kiss, but his kiss is absolutely different. Kaya nang lumapit ang kanyang muka, tuluyan kong nahigit ang hininga. Mas lalo siyang napangisi nang makita ang reaksyon ko. Pero unti-unti pa rin lumapit ang kanyang muka habang matama na nakatingin sa akin. Bumaba ang tingin niya sa labi ko, kaya napalunok ako. Gahibla na lamang ang layo ng labi namin sa isa't isa. Isang maling pagkakamali lang tuluyan na yung maglalapat. Mami? Natigilan si Clint at parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko nang marinig iyon. Wala sa sariling itinulak ko palayo si Clint at humarap sa dalawang batang babae na nasa harap namin at palipat-lipat ng tingin sa amin ng lalaking katabi ko. I can't utter a word, especially when Summer slowly shows her biggest smile while Rain looks at me with twinkling eyes. Nilingon ko si Clint at nakitang nakangiti rin siya sa mga bata. Naglakad siya palapit kay Summer at Rain at binuhat silang dalawa habang may sinasabi na kung ano at humagikik naman si Summer at nilingon naman ako ni Rain at ngumiti. Natampal ko ang sariling noo nang makalabas ng kusina ang mag-aama. Dapat hindi kami nakita ng mga bata sa ganoong sitwasyon. Mula sa dining area, narinig ko ang sabay na sigaw nila Summer at Rain. Good morning, Mommy! Humugot ako ng malalim na hininga. Okay, let's consider this morning as good. Ano kaya ang mangyayari ngayong tila nahuhulog na ang loob ni Clint kay Rafaela na inaakala niyang kanyang asawa? Dahil kaya sa magandang pakikitungo ni Clint, umibig kaya dito si Rafaela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.